Yan. Nakaka-harvest naman. Yan. Pero kanina, nag-ano yan, nag 2,500 watts. So, ayan, makulimlim. Naka-araw-araw. Pero maliwanag. Yan, basta wag uulan. Yan, pag umulan, talagang bagsak. Pero kahit pa, no, ayan. I-set up natin. Yan, pasensya na, madumi. Okay naman siya. So, load lang namin sa bahay. Yan, nakabukas ang aircon. So, lamig din kasi. So, yan. Ano siya. Nabagsak pa yan ng 250. Pero nakabukas yung aircon. Nakaset ng 25. Ayun, okay naman siya. Okay, so, ito yung parang pinaka-finished product ng wiring setups ko. Including yung sa DC box. Yung sa AC box. So, yan. So, natin. So ito, hiwalay naman yung sa may battery breaker. Then ito yung battery natin. So medyo in-oversize ko yung battery. Then ito naman yung pinaka-hybrid inverter natin. So hybrid inverter setup na yung ko. So kahit medyo mahal, worth it naman. Okay, so discuss lang natin yung mga setup ko. So first, ito yung mga safety features na sinetup ko. May mga iba dito sabi hindi na daw kailangan, but as per ChatGPT, mas mabuting and then safe na rin na maglagay na ganito. Ito, number 1 to. So, from PB yan, papunta yan sa yung nasa taas na yan. Yan. Yan yung papunta sa may solar panel. So, yung linya ko na yan, may tinatawag tayo yung dalawang string. So, first string ko is meron akong 5 solar panel. So, ang 5 solar panel na yon pinag-series ko. So, nag-add up yung mga voltahe nun. So, nag-total siya ng mga 220 to 250 volts. Then ang amperahe niya is nasa mga 16, I think, ang pinaka-peak niya. So bakit ko siya dinalawa? Yan, dalawang string siya. So kasi pag yung 10 solar panel na yon, pag pinag-series ko lahat, lalagpas siya sa 500 volts. So ang pinaka capacity lang naman ng mismong hybrid inverter natin, kung makikita niyo dito, medyo malabo lang. Yan, 500 volts lang yung pinaka-maximum niya. So dapat hindi lalagpas yun ng 500. So ito namang hybrid inverter na nabili natin is capable siya mag-handle ng dalawang string. So dalawang pinag-series na solar panel. So kaya ginawa ko, hinati ko yung 10 kong solar panel. So 5. Kaya pinag-series ko yun. So pasok naman yung voltahe niya tsaka yung amperahe niya. So yun yung number 1 na kailangan yung consider and then i-check. So kasi pag sumobra kayo doon, possibly masira nyo itong mismong hybrid inverter na sobrang mahal pa naman yan. Okay, balik tayo dito sa mga fuse box. So yan, yung pinaka solar panel ko na yan, papasok yan dito, papunta dito sa may DC box. So yan, nakikita nyo napakadami yan, pero may mga purpose yan. So itong number 1 na to, sabi kasi nung iba, hindi na daw kailangan yan. Pero as per ChatGPT kasi, for safety purposes na din, lagyan ng mga fuse. Yan. So positive, negative, positive, negative. So yan, may mga fuse yan sa loob na 30 amps. So, but 30 amps yun is kinumpute ko yun based dun sa pinaka-voltahe and amperahe na kaya nitong first string natin. So, ang first string kasi natin is pag nag-pick yan is umabot ng 18 to 20. So, may pasobra lang tayo na konti na allowance. So, para hindi naman lagi siya trip or something na pumutok yung fuse sa loob nito. So, medyo may kamahalan din yung fuse niyan sa loob. So, may fuse yan sa loob na 30 amps. So, yun, na pumutok yun, putol agad yan. Okay? So after that, is ko-connect yan papunta dito sa may SPD. So SPD means Surge Protector Device. Yan is for DC yan ha. Meron din tayo tinatawag na SPD for AC. Pero this one is SPD for DC. So nakadesign yan para sa mga DC na current. Okay? So sa positive negative yan, positive negative. Okay? After nyan kumonek dito sa SPD, diretso connect din yan dito sa mga switch breaker natin. So yung switch breaker din natin is rated ng 32 amps. Yan, DC yan ha, DC breaker to. Okay? DC breaker, nakadesign siya sa mga DC na current. So, 32 amps lang din, based din sa computation ko, 32 amps, then 32 amps. So, enough na yan para ano. So, wag naman natin siyang i-oversize kasi hindi mag-trip yan kapag nagkaroon ng sobrang lakas na fluctuation ng kuryente na possibly pag sinobrahan nyo, masira naman yung pinaka mismong hybrid inverter unit natin, which is yung purpose nito para maiwasan masira to. Okay, so dito naman tayo sa mismong hybrid inverter. After nyan, labas yan dito, papunta yan dito sa may
hybrid inverter natin. So yan, yun yung pumapasok na ano. So first string and then second string. So makikita natin yan dito sa may unit natin. So nag-charge yan dito. Ayan, may makikita kayo dyan na PB1 and PB2. So yan yung string 1 and string 2. So lakas ng harvest natin, no? Kahit sobrang madilim, makulimlim, naka 3,000 watts siya ang harvest niya. Okay? So balik naman tayo dito. After that, meron tayo dito yung battery lang. Yung battery lang na yun, yun yung pinaka makapal na nabili ko. Pero kung may makikita kayo mas makapal pa na 0 AWG or yung 30mm na kapal ng battery wire, much better. Kasi ito is medyo nag-iinit pa to, lalo na kapag ang charge is nasa 5,000 plus. 5,000 watts yung charge papuntang battery. So ito yan, itong libre ng libre ng wire ng battery yan. Ito kasama to sa sa battery ng binili ko. Ito yung tamang size yan. 2 AWG. Sobrang kapal yan, hindi talaga nag-iinit yan. Kahit 100 ampere na yung dumadaloy dyan, goods yan. So itong breaker ko na to, actually may mali ako dito. Dapat mga 150 lang to. Napasobra ako ng So ang limit ko lang kasi dito sa may hybrid inverter, nakaprogram dyan is 100 amps lang ang charge nito papuntang kasi pag pinumpit ko naman doon, yung 100 amps na yun times nyo doon sa voltage na ibinabato nyo sa battery, almost nasa 5,500 watts, which is yung parang limit din nitong hybrid inverter natin, kaya nakalimit lang din. And then para maiwasan din mag-overheat ang magkaroon ng sunog dito sa pinaka-wire natin. Although makapal naman yan, so piniprevent natin mag-init yan, kasi once na nag-init yung mga linya na yan, magkakaroon yan ng voltage loss. So yun yung ating naiiwasan natin. Okay, so next. So yan, after nyan, tapos na tayo sa battery. So yan, kina-charge na yung battery, whether yung battery is, yung input ng solar natin is enough dun sa load natin. And then, yung sobrang harvest nitong hybrid inverter natin is binabato niya dito. So currently, kung mapapansin niyo dito, ang load lang ng bahay namin is yan, aircon lang ng isang aircon lang yan, 500 watts lang. So, yung sobrang harvest ng 500 watts sa 2,000 watts, binabato niya, nakikita niyo negative yan, 2,280 watts yung negative niya, yun yung binabato niya sa battery. So, yan 2,000 watts yan, kahit paano okay yan, walang init dito sa Okay, so once na full charge na yan, automatic lahat ng ma-harvest nito, equivalent lang nito is matatapon na lang. So kung 500 lang yan, pero ang harvest ng solar natin is 2,000, the rest nun matatapon na lang. So kung titingnan talaga, marami talagang tapon. Kahit ganitong maulan ng may bagyo, may mga tapon talaga sa energy na sayang. So kaya itong battery na in-overkill ko na talaga. Medyo nilakyan ko na talaga. Kasi matagal-tagal na gamitin na to. So kaya namin gamitin itong battery na to ng dalawang araw. Basta hindi kami mag-aircon. Matagal siyang 2-3 araw. Kasi ang capacity nito is, ito hindi yan 300, 280 lang talaga yan. So ewan ko ba 300 yung nilagay nito. Pero 280 AH lang to. So 14 kilowatts ang capacity nito. Siyempre hindi naman natin to totally dinidrain. Nagtitira tayo ng 20 to 25% yung para hindi masira tsaka tumagal yung battery natin. So yun yung isa sa mga i-consider nyo. Wag nyong i-drain ang battery. Okay? So as much as possible, magtira kayo ng 30% or 25%, goods na yun. So tatagal na yung battery nyo to. So dito naman tayo sa AC. So di ba na-discuss ko na medyo nagkaroon lang ng So sa AC naman, ito, meron tayo dito inverter load. Ito yung parang nagbibigay ng load papunta dun sa may bahay natin. Then itong isa na to is grid to. Ito yung linya ng Meralco na nagpa-power up dito sa So in case lang naman, ang grid ko, dinisign ko siya as backup lang. So mostly, ang nagpa-power up, nag-charge ng battery ko is, lahat is solar panel. Okay, so backup lang to. So itong mapapansin nyo, itong mga to, ang tawag yan is ferrite ring. So kung magkakaroon kayo ng gantong hybrid inverter, talagang napakalakas ng frequency niya. Rinig na rinig yung tining ng high frequency, which is normal naman. So para mapigilan yung high frequency na ito, hindi makapektuhan yung mga wirings natin, naglalagay tayo ng ganito, ferrite ring, para mabawasan yung mga high frequency na yung papunta dun sa linya natin na pwedeng mag-cause ng pagkasira ng mga linya natin. Okay? So ito sa city sensor na to para mabasa ng inverter natin yung daloy na kuryente sa grid. Ito naman is communication cable ng battery.
para mabasa niya yung BMS status ng battery natin. So makita niyo yung SOC, state of charge, ilang amperahe, yan, nababasa niya lahat yan papunta dito. So ang ginamit kong ano dyan, meron kasing 2 types ng port dyan. Meron tayong CAN, merong RS 485. Pero ang ginamit natin dyan is CAN kasi mas mabilis ang communication ng CAN compare sa RS 485. Pabalik na tayo dito sa may inverter load. So itong inverter load na to, yan, ang output na itong inverter, syempre AC natin. So alternating current. So kina-convert ng mismong hybrid inverter natin or anything na inverter from DC, kina-convert niya to AC. So itong ano na to, papunta yan dito sa may DC box natin. Yung pinaka DC box. So, hiniwalay ko yan. Itong breaker na to, yan, nag-rated lang din siya ng 32 amps. Kasi ang pinaka-design lang naman itong inverter natin is maximum 6,000 watts. Although, yung load naman namin is hindi naman kami nalagpas ng 6,000 watts. Pero, para sure lang, pinasan ko na ng 6,000 watts. So, ito, yung breaker na yan, yan is yung papunta na sa papuntang bahay. Yan, papuntang bahay yan. So, ito yan, nakasaksak yan dito sa may, ito yung ATS, Automatic Transfer Switch. Pero si Meralco nakakonect din dito. So meron yung source A, source B. So yung source A na yan, dito nakasaksak yung mismong inverter load natin. So once itong inverter load natin, yan, nawala ng supply. In case lang, nawala, no, nag-cut off, nawala ng supply yan. Itong si ATS or Automatic Transfer Switch, pupunta yan automatically dito sa mismong source B o si Meralco. For example ha, patayin ko yung mismong breaker ng inverter natin. Papansin nyo, bigla yung transfer papuntang Meralco. So, ganun siya kabilis. So, parang wala siyang wala siyang delay. So, pagkakaalam ko, itong automatic transfer switch na to is 8 millisecond ang bilis para mag-transfer papuntang Meralco. So, parang medyo kukurot lang konti, pero hindi mapapansin yung kunyari, ng mga aircon, ilaw, hindi mapapansin na nawalan ng supply ng kurente. So, ganito natin. So, binalik ko na itong inverter load. Automatic, mag-back ko siya sa. So, ganun siya. So itong breaker naman na to, ito papunta yan sa ano, yun yung Meralco. Breaker ng Meralco. So ito papalitan ko to ng RCBO switch, breaker switch. Kasi mas recommended siya, mas safe siya gamitin. Instead of this one, yung pinaka miniature na breaker. Ito naman is nakakonect naman to dito sa AC na SPD. So parang magkaroon man ng surge or kumiklat, sasaluhin ng pinaka-surge or ng ground natin yan. So lahat yan is naka-ground naman yan. Even tong unit natin yan naka-ground yan. So pakita ko sa inyo yung ground. So yung ground natin, ayan. May dalawa akong ground na 5 feet. So is copper, mayroon pa dito isa pa. So is galvanized yan. Dalawang 5 feet. So para talagang mas mataas, mas mababa yung pinaka-ohms na effective yung pinaka-salon ng surge. In case lang naman magkaroon ng surge. So okay na tayo dito. So yan yung pinaka-setup natin. So mamaya discuss ko naman yung kung ano yung program na ginamit ko dito sa men. So isang linggo ko rin inaral yung program nito, ginalikot, then papakita ko sa inyo yung pinaka-perfect na program na para nakadesign sa bahay natin. Okay? So ito kung papansin nyo, naglagay na lang din ako dyan ng cooler. So lalagyan ko pa yan ng dito, wifi switch. So pagdating kasi ng peak, kunyari mataas ang araw talaga, sobrang init. Itong unit natin is umiinit na sobra. Lalo na yung heatsink niya, sobrang init. So ito lang yung parang naisip ko para lumamig yung unit natin. Mabukas-bukasan yung init. Okay. Then, ito, data logger to. Wifi data logger. Ito napaka-effective nito. So using this one, monitor ko itong hybrid inverter. So nakikita ko to sa cellphone ko. Lahat dyan nakikita ko at monitor ko. So ito ko nalalaman kung nag-charge yung battery o may error something yan. Nakikita nito dito talaga ito. So pwede ka rin i-configure itong hybrid inverter using my smart app. Tsaka mabago yung mga settings. Pwede kong patayin yung grid or something. Yan. Napaka-useful nito.